Kabanata 31. Sino ang makakahanap ng mahusay na asawang babae? Mas malaki ang halaga niya kaysa sa mga korales. Buong-buo ang tiwala ng asawa niya sa kanya, at hindi ito nagkukulang ng anuman. Sa buong buhay niya, ginagawa niya ito ng mabuti at hindi ng masama. Kumukuha siya ng telang lana at lino. Gustong-gusto niyang magtrabaho gamit ang mga kamay niya. Gaya siya ng mga barko ng isang negosyante. Nagdadala siya ng pagkain mula sa malayo. Madilim pa ay bumabangon na siya. Naghahanda siya ng pagkain para sa sambahayan niya at para sa mga lingkod niyang babae. Sinusuri niyang mabuti ang isang bukid bago ito bilhin. Nagtatanim siya ng mga ubas gamit ang kinita niya. Inihahanda niya ang sarili sa mabigat na trabaho at pinalalakas niya ang kanyang mga braso. Tinitiyak niyang kumikita ang negosyo niya. Ang lampara niya ay hindi namamatay sa gabi. Hawak ng isang kamay niya ang panulid at ng isa naman ang kidkiran. Iniaabot niya ang kanyang kamay sa nangangailangan at binubuksan ang mga kamay niya sa mga dukha. Hindi siya nag-aalala para sa sambahayan niya kapag umuulan ng nyebe dahil may suot na pangginaw ang buong sambahayan niya. Siya ang gumagawa ng sarili niyang kubrekama. Ang mga damit niya ay gawa sa lino at purpurang lana. Ang asawa niya ay kilalang-kilala sa mga pintuang daan ng lungsod kung saan ito umuupo kasama ng matatandang lalaki sa lupain. Gumagawa siya at nagbebenta ng mga damit na lino at nagsusuplay ng sinturon sa mga negosyante. Nadaramtan siya ng lakas at kagandahan at hindi siya nag-aalala sa hinaharap. Makikita ang karunungan kapag nagsasalita siya. Ang kautusan ng kabaitan ay nasa kanyang bibig. Binabantayan niya ang gawain ng sambahayan niya at hindi niya kinakain ang tinapay ng katamaran. Ang mga anak niya ay tumatayo at ipinahahayag siyang maligaya. Tumatayo ang asawa niya at pinupuri siya. Marami ang mahuhusay na babae, pero ikaw ay nakahihigit sa kanilang lahat. Mapandaya ang halina at pansamantala lang ang kagandahan. Pero ang babaeng natatakot kay Jehova ay papupurihan. Gantimpalaan ninyo siya para sa mga ginagawa niya, at purihin sana siya sa mga pintuang daan ng lungsod dahil sa mga gawa niya.